Hello everyone! Welcome to my first vlog. For this special premiere episode, we will be featuring real stories of OFWs here in Doha, Qatar. Today, I am with a few of my closest friends and mag-share kami na experiences namin as overseas Filipino workers. OFW life, real stories, real lives. Itong vlog na to is para sa mga kapareho naming OFWs, those who want to be OFWs, and those in the Philippines na gustong maintindihan ano ba talaga yung buhay OFW. So let's start! Let's introduce ourselves one by one. First name lang, tsaka kung taga saan sa Pilipinas. So I'll start. Ako po si Agnes. Chang Agnes at your service from Makati and Laguna. Ako po si Letty from Cavite, Imus, Cavite. Or you can call me also Mama Let's. Ako naman si Arlene from Lalawigan ng Quezon at Timonan. Ako naman si Jing from province of Bicol. Ako naman Kapitbahay. Yes. Ako naman si Princess from Visayas, Bacolod City. Alright. Yay! So, medyo meron tayong representation from Luzon and Visayas. Okay. So, ang gagawin natin, may mga questions lang, tapos sasagutin natin lahat yon randomly. Minsan pa ganon, minsan pa ganon naman. Okay? Okay. 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 So, first question, bakit ka nag-decide maging OFW? Ikaw muna. Ako agad. Hindi ko naman talaga pinangarap na maging OFW basta one time na nangyari na lang siya. During that time kasi, ano ba, sabi ko, kahiwalay ko lang sa long time boyfriend ko noon and then wala lang, pati trabaho ko naapektuhan, basta nag-resign na lang ako kahit walang kapalit, tapos ang tagal ko na palang walang work and then nasaraduhan din kasi teacher nga pala ako by profession na saraduhan ako ng ng hiring para sa yung Next school year. next school year. So medyo mahirap mag-apply na ulit. So yung kasamahan ko sa apartment, sabi niya sa akin one time, "Ate, bakit di mo subukang mag-apply abroad?" Sabi ko, wala akong passport. Madali lang kumuha, di basta nakakuha ako within a month. Tapos that November yon, tapos sa December may passport na ako, tapos sabi niya may kakilala daw siyang agency. Ay di pumunta ako dun sa agency. Ano naman agad, nakakuha din agad ako ng sponsor. Pero medyo matatagalan, tagal nung visa ko daw hantayin pa, inaasikaso pa. Pero December din yun nung may nakita akong post sa, work abroad ba yun? Nadun lang din sa, nasa Mandaluyong ako that time. Nadun lang siya, isang sakay lang ako ng jeep sa Boni. Di pumunta ako. Ayos. Basta isang araw tapos, may pumirma ako ng kontrata. tapos Ganun lahat. Ganun kabilis. Meant to be. Ah. Meant to be. Yeah. Tapos sa'yo, nandito na ako sa Okay. sa Qatar. Hindi ko nga alam kung ano yung Qatar that time. Wala Kung pa sa saan. mapa. Kung saan Diba? yun. Diba? Wala pa sa Oh, mapa. ikaw, Mama Let's. Ako, ang motivational factor ko talaga is nanay ko. Kasi, nung nag-start na akong magtrabaho, talagang lagi niyang sinasabi na dapat may sarili tayong bahay. We managed to get a loan. Nakakuha naman kami ng bahay. Pero ang iniisip ko nun, paano ko masusustain to? That time, ang sweldo ko lang, 20,000 pesos. That was 2005. So, sabi ko, kailangan mag-abroad ako. Luckily, may friend ako na nauna dito. Tapos, siya yung nagtanong sa amin, gusto mo ba, naghahanap ng, dito, may opening. Sabi ko, sige, May 2006 yun. Tapos, 1 month din halos pinrocess yung paper ko. Tapos, June 1, lumipad na ako dito. Pero, unfortunately, hindi na yun naabutan ng nanay ko kasi
Nawala na siya December pa lang. So parang Oh, that year. December 2005. Yun. Okay. Doon pa lang nawala na Okay siya. lang yun. Kita niya pa rin yun. Diba? Mm. Okay. So, ako naman, nung time na nagpunta ako dito, well, parang si Arlene, wala rin naman sa balak talaga na maging OFW. Kasi nanay na ako noon, 6.5 years old na yung anak ko. Kaso yung company na pinapasukan ko, nagsara. So, nag-try naman ako mag-apply sa bagong work. Kaso, either hindi kasya yung sweldo or overqualified. Ganon. So, tapos biglang may dalawang pamangkin ako na nagsabi sa akin na may opening dun sa company na pinapasukan nila. So, yun, nag-apply ako, na-hire naman. Medyo siguro may may konting backer advantage. Pero yeah, it's good. Hanggang ngayon dun pa rin ako sa company. Ako naman, andito kasi yung sister at saka yung family ng tito ko. Pero at first, wala po akong planong mag-abroad talaga. As an accountant, meron din naman po akong magandang trabaho sa Pilipinas. Kaya lang nung nag-asawa po ako, nag-decide ako kasi yung last assignment ko is sa Cebu. So, yung husband ko is nasa Iloilo. So, nag-stop akong mag-work tapos nag-transfer po ako ng Iloilo. And then, that time, after that, nagtrabaho ng company din sa Iloilo. Pero, nag-apply din ako ng government. Kaya lang kasi ang sister ko andito. So, lagi siyang nagsasabi na punta daw ako dito sa Qatar. So, pumunta po ako as a tourist. So, naka-tourist visa po ako ng 2011. So, medyo okay naman yung pag-alis kasi that time hindi pa masyadong mahigpit. So, naka-tourist visa ako. Pumunta ako dito with my aunt tapos yung tatlong anak niya. Which is, naiwan sa Pilipinas yung husband ko din after a year. Sumunod din naman siya. Kinuha ko din siya sa tourist visa. Right. So, more on family, more on family. Reason na bakit ako pumunta dito. Yeah. Ako naman, same lang ng kay Princess since nandito yung sister ko, mga aunt ko, mga pinsan ko, same lang. Pumunta ako dito as tourist. Sabi ng kapatid ko, try mo te, pag hindi ka nakahanap ng kasi tourist that time, hindi pa nga mahigpit. Sabi niya, try mo te, mag-apply. Pero kung hindi ka makakuha ng work, pwede ka naman bumalik ng Philippines. Awa naman ng Diyos, after 2 months, kasi 6 months yun eh. 6 months yun. Kasi nag-renew yung family visa. Tapos yun, sa awa naman ng Diyos, after 2 months, nakahanap naman ng work. Ayun, naka-transfer ako through working visa. Hanggang ngayon, ito pa rin naman. Nice. Diba, iba-ibang story, iba-iba yung reason, iba-iba rin yung paraan paano nakapunta dito. So ngayon, yung iba, although yung iba nabanggit na how long have they been here, pero tatanungin pa rin natin kung gaano nakatagal. So, hindi mo naman nabanggit kung anong year. Since when pumunta ka ako na dito, January 2012. So, ngayon, 14 years ago. 14 Ikaw, years. Ako 2011? naman, diba? October 2011 ako dumating dito. Ako, December 26, 2008. One day after Christmas. Ako, magti-20 years sa June 1. Yes! Grabe, dalawang dekada. Ikaw din. 2012 then April 7. So, 14 years na rin ako. Wow. So, Tagal na medyo rin, ah. more than a decade na kaming lahat. Si Mama Let's, almost 2 decades. So syempre, kahit na matagal na yon, I'm sure naalala nyo pa kung ano yung mga first few days or maybe even the first hour na nandito kayo. Ano yung biggest shock sa first? Weather. Mainit talaga. Mainit ba nung dumating ka? Ako. April. Oo. June 1. Oo, ikaw din. Itong kainitan. At saka, yun nga, language barrier. Ang hirap talaga.
Kasi hindi naman lahat magaling Oo. mag-English. Ang sasabihin pa sa akin, hindi ako marunong mag-English. Kasi, Ikaw pa hindi marunong mag-English. oo, Si Teacher Arlene hindi marunong mag-English. hindi raw ako marunong, kasi hindi nila maintindihan, so hindi ako marunong. Ikaw? Ganun din. Language barrier, tsaka sobrang mainit din. Ako naman nung dumating ako, parang ginaw na ginaw ako. Kasi ang lamig nga, di ba? Dahil December. Kasi December, oo. So parang ang lamig-lamig. Pero ganun lang pala yun sa una lang. Tapos isa pa yung culture shock. Kasi syempre tayo sa Pilipinas medyo open, di ba? Dito medyo pag-iingatan mo yung suot mo. Pag-iingatan mo Yeah. yung pakikitungo mo sa locals, sa mga conservative Arabs. And also, dun sa kapwa nating Asian, ganun. Magkakaiba din. Diba? Ikaw, Prince. Ako naman kasi October, the time ng 2011, mas malamig na din. Malamig din. Hindi yung pareho like after like 15 years, yung October natin ngayon, mainit masyado pa. na Malamig. malamig. Oo. So malamig and then language barrier din while like nag-apply ka ng trabaho. So like especially kung nakasakay ka lang ng taxi noon, Oo. so hindi kayo nagkakaintindihan ng driver. Tapos yung unang interview ko pa is doon sa Barwa Village, yung sa may Wakra, which is yung Noon, Qatar pa ano noon, pa? wala pa yung Salwa Road na mga main roads doon. So while This- nakasakay ka desierto pa. while nakasakay ka sa taxi, kailangan mong i-message doon sa tita ko kung anong number ng taxi. Taxi. Tapos yun medyo malayo siya, tapos hindi kami nagkakaintindihan ng driver kasi nga nag-i-English ka, you take left. Ang kanyang pagkaintindi, mag-u-turn siya. So matagal kami dumating doon sa in-interviewhan ko kasi pabalik-balik kaming dalawa. Kasi you take, ang kanya naman take U-turn. U-turn, sabi ko sa kanya, U-turn left. U-turn left. Akala niya mag-u-turn talaga. Dapat palawayan ng U. Wala na talaga dapat U. Dapat Sabi ko turn na left lang, lang. turn left na lang. Or sa ngayon, di ba dapat take left para yes. maintindihan. No? Kaya medyo matagal at saka siyempre kinakabahan ka kasi nga ibang lahi, hindi mo pa masyadong kabisado yung place din. Ikaw, Jim. Ano yung nakakashock? Ako naman, yung panahon, yun nga, since January ako dumating, ayun, super malamig lamig, din. no? Super damig ng January. Tapos, yung nakakabigla, yun nga, yung mga kasuotan dito, yung nakabaya, tapos minsan yung iba, di ba, yung mata lang yung makikita mo, yung mga ganun. Tapos, ano pa ba? Ayun, yun nga, yung sa language barrier din. Kasi Tsaka yun yun nga, talagang, mostly kasi dito talaga parang 90% ng population lalaki talaga. Oo. Yun, ang isa yun, bibihira talaga yung Lalo noon nung mga year na yun. Way Mga back early one decade Lalo ago. na sa'yo. Oo. Pag naglalakad ka talagang titingin at Titingnan ka. titingin sila sa'yo. Kasi mostly pati yung suot natin, although walang nakikitang skin, pero kasi fitted sa katawan, unlike talaga nung mga Nakatakip. lokal dito, nakatakip sila na black. Oo, ako din na-remember ko kasi nung nakapag-apply ako ng trabaho, yung aming accommodation doon sa may Najma, doon sa may Sokharaj, di ba maraming almost maraming mga lalaki doon. So para talaga kung maglalakad ka para kang reyna na talagang lahat nakatingin sa iyo. Pero yung kaba mo at nagmamadali nagmamadali kang umabot doon sa entrance man lang ng building at saka tapos lilingin-lingon ka muna bago ka umakyat yung sumakay ng elevator kasi nga minsan hindi mo alam. Pero kasi 'di ba, parang after so many years, mag-realize mo, safe naman. safe Safe. naman. Wala Tsaka namang tahimik. walang Tahimik magtatakang talaga. gumanon sa'yo. Oo, diba? kasi yun yung mga Alam. first impression mo pag Oo. bago ka pa Yes, kasi nga yes. masyadong halos maraming lalaki wala kang makikitang Hanggang tingin lang mga sila. babae. Pero ayun naman hanggang tingin lang naman at saka may iba din naman na siguro kung for example kung pagdating mo na sa office yung nag-a-adjust ka sa mga yung bang culture din ng iba so makikita mo naman respectful naman yung talagang Yes, yung yes, pag upbringing ng mga nasa Middle East na mga Lalo yung mga professional, diba? yes, oo. Yung respect nila talaga sa babae, sa nanay, sa kapatid, salute talaga ako sa Yeah. kanila din. Tsaka yung parang ang nakita ko lang din na pagkakapareho naman is yung family values na parang very intact sila. Tayo nga lang yatang mga Filipino yung
yung kunyari ako lang nandito, yung family ko wala dito, yung ganun. Sila talagang pag may pumunta dito, buong pamilya. Ganun. Dadalhin talaga nila lahat. At nasa-shock sila na, ikaw lang mag-isa dito? Oo, okay lang. Sanay kami ng ganun. Yung ganun. Anyway. So, yun yung mga biggest shock. Siguro, hindi masyadong malalim yon. Pero, I think itong next question, dito nalalabas yung mga medyo, challenge. So, sa social media, sobrang open na yung mga lives natin. I mean, not everyone is open sa social media. Pero, kung meron man na open, magaganda yung nakikita, di ba? Pero ano yung mahirap sa pagiging OFW na hindi nakikita sa social media? Ikaw, Princess. Siguro yung mga first year ko kasi yung husband ko wala pa. So somehow yung pag ikaw na lang mag-isa, so syempre naho-homesick ka, nare-remember mo lahat ng yung mga family mo sa Pilipinas. At saka yung minsan yung naiisip mo na at the end of the day kailan ka uuwi, kailan mo sila makikita muli. Kung pag-uwi mo, sino ba ang madadatnan mo doon, sino bang hindi mo madadatnan doon. So, I think maybe within these 2 years, yung pagdating hanggang within the 2 years, may balita kang naririnig na si tita mo ganito wala na, si tito mo ganito wala na. So, yung bago ka pa lang, tapos nagka-start nila ng trabaho, so yung yung sa bakasyon mo, every 2 years pa, hindi mo mapipilit yung company minsan na napapayagan kang umuwi. So, yun yung minsan doon, yung in terms talaga pag sa family na doon sa Pilipinas, yun yung pinakamahirap. Mamalets. Yung hindi nakikita sa social Hindi nila nakikita sa social media. Ang naalala ko noon, yung halimbawa, Christmas, or New Year, or birthday ko. Tapos, nandito ako lang, or kami lang ni Chris. 'Di ba? Si Chris, asawa ko. I don't remember na umuwi ka na ng Pasko. No, never. Same tayo, Mama Liz. In Ako din. my 2 decades na nandito ako. Wow. Mukhang gagayahin ko yun. So, Wag mo i-idolize yun. kasi, Kahit hindi ko nasa- gusto magagawa. Nung nasa Pilipinas pa kasi ako, yung sa previous company ko, masaya, kasi di ba ang daming mga Christmas party, masaya. Tapos kasama mo yung family mo pag Christmas Eve. Tapos biglang dito, ikaw lang, kayong dalawa lang. So, ang sisimba, kung may extra kayong pera pa noon, kakain kayo sa labas. Ganun lang. But that's it. Diba? Saka dito sa Working Qatar, day pa nga. Oo, yung Yes. isa pa, working day pa, papasok ka pa. Walang holiday. Wala din yung mga kumukuti-kutita na feel mo na Pasko. Pasko, yes. Oo Walang nga. ganun. working day, working day. Ikaw, Arlene, hindi ka nga masyadong ma-post sa Hindi social ako media. ma-post. So, ano yung... Siguro ang isa doon, yung pag nagkakasakit ka. Yes. Yes. Totoo yan. Ako, bless. Alam mo yung masakit na yung katawan mo, pero pipilitin mo pa rin. Oo. Kahit hindi ka nga makapasok pero yung alagaan mo yung sarili mo, magpakulo ng tubig para sa sarili mo pero kung nasa di ba, may mag-aalaga sa iyo kung nasa Pinas ka. Yung mga tipong ganon, yung may sakit ka, kailangan mong kumain. Yung pipilitin mo yung sarili mong bumangon kasi kailangan solo ka lang kasi. Saka meron ding ibang companies na kahit medyo not feeling well ka, kailangan mo pa rin pumasok. Ayun pa, rin. Kasi diba? hindi naman, I think, parang lahat na pag nagre-request ka kaagad pumapayag yung ibang companies mo. Kasi depende din sa nature ng trabaho. Jing? Ako naman, since taga Bicol ako, since parang same lang na malayo, pero at least nung nandun ako sa Manila, nasa province yung family ko, pagka mga Christmas season, may birthday, anytime pwede naman makauwi. Unlike pag nandito ka sa abroad, Accessible. gusto Iba. mo man hindi Ibang agad-agad. Oo. Unang-una Hindi mahal. agad-agad. Yes. Oo, mahal. Diba? Tapos, Correct. although nandito naman yung kapatid ko, yung tita ko,
Pero syempre, since pag OFW ka, since nurse nung kapatid ko, hindi naman pareho yung schedule namin. Correct. So, Mm. magkahiwalay pa rin kami. Hindi pa Tirahan. rin So, kayo magkasama. pag free time niya, saka lang kami magkikita kasi nga Mm. hindi tugma yung ano. Mm. Kaya yun na lang din. Pero iba pa rin talaga yung may family ka naman. Ako, Sa ano Pinas. dalawang instance yung naaalala ko. Yung isa, lalabas lang ako. I mean, normal na lalabas ako ng bahay on a weekend. Kaso pag yuko kong ganun, sumakit yung ganito ko. Pagkatawagan ko sila, that time, sila. Pero iniisip ko, ang sakit-sakit na niya. So, I drove myself sa ospital. Tsaka ko pa lang sila tinawagan. Tapos, ang isa pa is New Year's Eve noon. Umuwi ako ng Pilipinas for Christmas. Pero bumalik ako for New Year kasi parang kailangan kong bumalik. Something like that. So, bumalik ako. Kaso, pagdating ko dito, nagkasakit ako as in kaso. So, New Year's Eve, ang handa ko sa mesa, gamot. That's it. That's it. So, Meron akong ano dyan, additional. Naalala mo yung nagkasakit ako? Oo. Yung magpapacheck up lang ako kasi nahihilo ako, natutumba ako. Yung pala vertigo. Phone mo yun, Tapos, sorry phone ko yun eh. Tapos sabi, kailangan kong i-admit sa i-admit ka dito, hindi ka pwedeng lumabas. Alam mo, naiyak ako. Oo. Naiyak ako kasi Wala si Chris noon. wala diba? pa, wala. Oo. Kaming dalawa lang. Kaming dalawa lang. Kasi sa Pilipinas, never ako na-ospital. Never ako na-ospital talaga. Si So, Chris yata tumatawag. Charot. hindi, alam ko yun eh. So, first time yun na sabi ng doktor, kailangan kang i-confine. Sabi ko, nakakaiyak naman. Oo. Kasi kung nasa Pinas ako, Okay lang. kung buhay pa yung diba? nanay ko, may mag-aalaga sa akin, di ba? Yun yung naalala ko lang. Ay, ako naman noon, naiyak din ako kasi kailangan ko siyang iwan. Like, meron akong errand para dun sa boss namin dati. So, parang, alam mo yun, ang hirap kasi. Kailangan ko siya iwan. Hindi nga namin alam kung ba't siya kina-confine, like, kung ano yung findings. Ganun. Although, the day after naman, di ba? Nakalabas ka na? Or Okay, another pa. Parang 2 nights siya. 3 days. Oo, 2 nights Ganon. siya. Anyway, those are the challenges. Pero, I'm sure mayroon namang magandang, hindi pa pala. Sorry na. Next pala, so aside dun sa mga pagkakaibang yun, ano yung biggest sacrifice? Okay? Aside dun sa mga nabanggit na natin kanina kasi kasama naman talaga yon yung hindi nakikita sa social media. Pero yung ano talaga yung pinakamabigat, pinakamalaking sacrifice as an OFW. Sige, Jing, ikaw. Sa akin, biggest sacrifice bilang OFW. Siguro, since, yun nga, yung reason kung bakit ako naging OFW, hindi halos kapareho ng mga kanila na to the max na talagang, kasi, hindi ko naman talaga pinangarap maging OFW in the first place. Yun nga lang siguro nagkataon na pinalad kasi nga nandito na almost yung relatives ko. So, trinay ko lang. Siguro ngayon, ang masasabi ko, although sa akin kasi, sa amin, hindi kami obligasyon na magpadala buwan-buwan sa parents namin. Para sa akin, yun yung malaki. Kasi hindi man nila ako sinabihan na, uy, magpadala ka buwan-buwan. Pero binibigay ko ng kusang loob. So, yun yung para sa akin, na fulfill ko yun. Pero at least hindi yun mabigat, diba? Ay, hindi. Kasi yun naman yung Kasi, Mamaya na lang si Princess kasi pareho kaming nanay. Dito ba sa kay Miss Single Teacher Arlene? Halos parehas lang tayo ng rason. Kasi katulad, hindi ko rin naman pinangarap maging OFW. Wala din talaga sa ko. Pero yung tanong na ano yung pinaka-sacrifice,
Siguro, pinaka-sacrifice ay mas lagi kong pinipili nga yung family ko kaysa sa akin. Patunay na yun na single pa rin ako hanggang ngayon. I know, right? Ah, Pero hindi, okay lang naman yun. Kasi basta kami naman na mga friends mo, nakikita naman namin masaya ka sa ginagawa mo. So, it's fine. ayaw kasi ng sakit ng ulo. Tama din yun. I agree. Mama Let's. Biggest sacrifice? Siguro yung yung Tissue. nagkasakit na tatay ko na hindi ko alam na gano'n na pala ka-serious. Tapos, inatake siya, gano'n. Tapos, hindi ko na siya naabutan na conscious kasi, kailangan na siyang dalhin for ICU. Until, ayun na nga, nawala na siya. Na parang kung babalikan ko, sana na alagaan ko pa siya. Pero sana, alam ko naman na masaya naman siya. Bilang magulang, alam ko naman na naging masaya siya sa achievement ko. kahit ang nanay ko, alam ko na kahit hindi niya naabutan na nakaalis ako. Kasi siya talaga yung anak, mag-abroad ka, ganyan. Although gusto ko din yun kasi since bata ako, nakikita ko yung uncle ko. Kasi, oo nga pala. Kasi yung uncle mo ko, OFW na siya. OFW din siya. So pag muuwi siya, sabi ko, parang ang saya naman yan na magbabakasyon siya ng 1 month, tapos babalik na naman. Yun yung nasa isip ko, ay ang saya, tapos bibili ka ng mga pasalubong. Tapos nung ikaw na yung naging OFW, ay hindi pala ganon yung masaya kasi financially nakakaangat-angat ka na, di ba? Pero yung mga milestones or mga talaga yung nawala sa atin. nangyayari sa pamilya mo, wala ka doon. Yeah. Yung birthday, Christmas, yung mga ganon. Parang yung yun eh. Kasi bago ako nakapagbakasyon kasi 4 years muna. Wow. Ganun katagal. Yes, yun yung unang bakasyon ko. Kaya nung pagbakasyon ko, para akong nagulat talaga ako kasi yung iniwan kong magulang. Biglang tumanda. Biglang tumanda ang itsura. Tissue na rin. Parang alam mo, 4 na taon, parang napakatagal na panahon kong nawala. Nawala. Totoo. Oo. Nung makita ko sila alam mo yung pilay na Bigla hindi na nakauwi. makalakad. Oo. Ako rin actually nagkaroon ng period na 4 years hindi ako nakauwi. Although nung time na yon nakakapunta dito yung mag-ama ko. Pero yung isa lang yung anak ko pero tapos I'm proud to say na lagi siyang honor. I mean, Naalala witness ko si lang. Arlene kasi nagturo siya dun sa school dati ni Anton. Lagi siyang may award every end of the school year. Pero parang ang na-attenan ko lang yata, 2, ganun. Even yung grade 10, moving up. And then, nandun ako ng graduation niya ng grade 6. Pero yung grade 10 moving up, nung natapos siya ng senior high, wala rin ako doon. Kaya nung college graduation, talagang sinabi ko yung January pa lang. Non-negotiable yun. Kailangan makauwi ako ng July or whenever the graduation is. Tapos yung isa yung na ospital nanay ko. Tapos nung sinabi ng kapatid ko na hindi successful yung procedure, so kailangan na naming mag-book ng flight out. Nung time na yun, required by exit permit. And tapos Eid. First day of Eid, dapat aalis ako. Dapat makakaalis na ako ng morning flight. Kaso, hindi ako Wala makahagilap ng someone who can do my exit permit. I mean, that's another story. Pero, so, hindi naman syempre oras-oras yung flight. So, nakaalis ako, 7 p.m. na. Pagdating ko sa Pilipinas, sa Clark Airport, nung umaga, pagbukas ko ng phone,
ang pinag-uusapan na is saan ang burol. Yeah, ganun. So, I mean, those are the things na ano, at saka ang ano ko lang, sana hindi sabihin ng anak ko na at some point hindi ko siya naalagaan. Ganun. Medyo ano naman yung anak ko eh. I mean, Naintindihan ni Anton. very, very understanding naman siya. Tsaka Matalino si Anton. exactly. Pero, yun nga, syempre, parang mas, kung pwede ka lang maging mas nanay, more, di ba? Pero, well, ito rin naman ginagawa ko is dahil nanay ako. Ganun. Oh, sa akin din, siguro yung biggest sacrifice ko is motherhood din. On my first, yung son ko at saka yung daughter ko, which medyo grabe din yung pinagdaanan ko last year. Kasi yung sa first son ko kasi dito siya pinanganak sa Qatar, tapos pinauwi, pinauwi namin at yung 3 years old siya, umuwi siya ng Pilipinas. Tapos after a year, kinuha ko ulit. But nung nag-grade 1 na siya, kasi at that time, naghahanap ako ng bagong trabaho. Gusto ko mag-transfer ng ibang company. So, nakahanap naman ako ng magandang company. Pero ang ano ko kasi doon at that time, nakabook na lahat ng ticket niya pabalik, like after a year. Kaya nagka-COVID. So, 3 years hindi ko nakita yung son Si ko. Gerald, Oh, so, parang, as a mother din, yung maliit pa, so, ang ano ko doon, yun nga yung medyo naanak ko, kasi naiwan ko siya ng 3 taon. Tapos yung daughter ko naman, which is last year, medyo, yun talaga is parang big sacrifice sa amin. Hindi lang sa akin, kundi sa buong family talaga. Yung sa son ko, which is like 3rd grading na, pero kailangan namin umuwi sa Pilipinas. So, parang sudden yung shift ng kanyang environment from yung sa setup ng PSD, which is School dito. school siya. Tapos doon naman sa Pilipinas, kasi 3rd grading na, so naghanap na lang kami ng school, which is graduating also siya kasi grade 6 na siya. So naghanap na lang kami ng school na tatanggap sa kanya lang for the 4 months Remaining, para makagraduate siya. So Buti meron naman. yung sister-in-law ko pumuntang DepEd, humingi ng parang clearance na pwede siya mag-transfer. So, nakapag-transfer siya doon at nakapag-graduate din naman siya. Tapos, yung husband ko at saka yung ako nag-resign sa trabaho, like immediate siya na nag-decide kami na umuwi kasi nga yung aking pregnancy is very high risk because of my age. Tapos, yung condition ko na merong high blood, blood sugar, halos kompleto siya. At saka that time, saksi naman kayo lahat nung di bali 2 miscarriages plus yung daughter ko, which is within yung nalaman din namin na nagka-bleeding din, and also every now and then pumupunta akong Hamad Hospital. So that's why we decided na lang na uwi kami for good. Yung talagang thinking namin mag-asawa for good. So, lahat ng gamit namin, pinasend namin sa Pilipinas. So, ang asawa ko, umuwi una with my son. Kasi nga, kailangan habulin yung start ng 3rd grading. Kasi pag hindi siya nakapag-start ng 3rd grading, baka hindi siya i-accept ng school. And then, bumalik ang asawa ko, sinundo ako, that means, umuwi ako. So, like, umuwi ako on the 4th month of my pregnancy. So, the rest ng months na yun, yung 5 months is bed rest. Like, siguro mga thousands of pills at tablets ang naubos ko. Siguro yung, because nga sa sugar, so every now and then, nag-inject ng insulin. So, mga hundreds of needles siguro yung na-consume ko. So, medyo risky siya din. Every now and then, nasa hospital, every 2 weeks, nag-ultrasound. So, like, thank God na overcome naman namin yun doon. So, at least, Meron na kaming inaanak meron na. na inaanak. Na little girl. But doon lang kasi yung doon, kasi that time, nagko-concentrate kami ng pregnancy, which is naghahanap din naman ng trabaho sa Pilipinas. Pero mahirap, like, Iba no? Iba na. Kasi nga, andito kami for the past, maybe 12 years. So, parang,
nakapag-ipon naman ng konti, which is, but dahil nga doon sa pregnancy ko, as in yung savings. At hindi medyo nakapag-work depleted. kasi At hindi nakapag-work pagbalik, ng, oo. like, ng a year, hindi Yeah, kami a year, nakapag-work yeah. ng a year. So, that's why, yung kung, hindi naman sa pagana, pero kung mako-compare mo yung sa Pilipinas at saka dito sa Qatar, so I hope to bumalik ng Qatar. Mm. Kasi doon, hindi naman sa paggaan, yung sahod kasi doon, ng Iba. 1 month, makikita mo siya dito in 3, yung 1 month yung 1 month salary mo dito, equivalent ng mga 3 or 4 months mo Yes. na salary Correct. doon sa Totoo. Pilipinas. Which is, Totoo naman. sa iniisip ko, mabilis kaming makabangon ng asawa ko. So, thank God, ngayon, nakabalik, mga 6 months na sa Qatar, tapos next week, Babalik na rin yung sila, aking, babalik na rin yung yes. aking family. So, Thank God. yun yung may sacrifice, tapos may blessings din pagdating naman. Alright. Okay na? Okay na ba? Kalma na ba ang mga puso natin? Pero kasi, real stories nga eh. Talagang ito yung mga nangyari sa amin. Pero, okay, so, may mga challenges, may mga ganito. Pero, ano yung effect nun sa mindset mo on money and responsibility? Ikaw naman muna. Ako naman eh. Oo. Kasi yung son ko first, dito siya pinanganak. So, that time, sabi nga ni Mama Let's sa Pilipinas, kung ganito yung sahod mo dito, medyo nakakaluwag-luwag ka na. So, at that time, medyo nag-i-improve din yung way of living natin. Pero because nga doon sa nangyari last year, marami akong realization na like, at the end, kailangan ko pa palang magtrabaho ng More pa. More pa. para doon sa dalawang anak ko kasi parang ang age gap is napakalayo. So kung magsi-senior citizen na kami ng asawa ko, Alayo pa naman nun. nag-aaral pa din yung aking baby girl. So yun siguro yung yung mindset ngayon is talagang trabaho, which is Ipon. kailangan din ng work at personal life balance. Pero save para Yes. doon sa future Yes. ng mga bata. Mga bata. Ikaw, Jean. Sa akin naman, nung bago-bago pa, sige, bili dito, bili doon. Oo, di ba? Totoo. Saya eh. Pasyal dito, pasyal doon. Kasi ang dami mong pera Eh, eh. sabi nga, pag kurentahin na, doon ko Doon na mo na-realize. ma-realize. Iniisip ko na yung future. Kasi hindi naman all throughout OFW tayo. Yes, yes. Kaya natin maging OFW. At hindi ka malakas. So ngayon parang gusto ko nang i-double yung pagtitipid hanggat maaari. Okay na yung 3 times a day makakain ka. Pwede naman mga twice a month magpunta sa restaurant. Oo. Kaya Oo, pumunta enjoy sa mo din naman. bibikan. Okay Oo. lang yun. So yun lang ang naging malaking mindset ko. Ikaw, Arlene. Ako naman. Ikaw naman yata, parang from the beginning, ganun yes, ka na eh. kilala mo talaga ako siya. From the beginning talaga, kahit nasa Pinas pa ako, ganun na talaga ako. Laging yung mindset ko is mag-ipon. So, pero siguro nadagdag nung nandito ako sa Qatar, mas lalo akong naging kuripot. Pero kuripotin na good way. Kasi, yes. ano talaga nung humahawak na ako ng mas Malaki. dubling pera kaysa sa kita ko sa Pinas, ganun talaga siguro ang tao, no? Dati nung nasa Pinas ako, sabi ko, gusto ko ganito lang. Okay na ako, ganun. kontento na ako Oo. dyan. Hindi. Pag nadadagdag yung kita mo, dumadagdag din talaga yung gusto mo. Yes, Yung, yes. yung gusto mong magkaroon Oo, ka. oo, Nadadagdagan. Dati sabi ko, enough na ako, yung ganyan lang yung mayroon ako. Pag pala dumadagdag yung kita mo, hindi, kukuha pa ako ng ganito. Okay lang naman yun. Yung tipong ganun. Siguro yun, mas lalong, nung nandito na ako sa Qatar, mas lalong lumawak. Tsaka, syempre, ano talaga, basta, yun, si Mama Les ano to barkada sa investment to. Kaso natalo tayo sa isang invest. Hindi, parte daw yun. Ano lang naman yun break-even tayo doon, lang diba? tayo doon. Actually, may konting Hindi, Oo. actually, dropshipping yung hindi dati. ko na nakuha doon, yung kinita ko na. okay lang. Kinita ko na. Pero yung talagang pera ko, na-i-pull out ko naman siya. Yun. Ako, yun, ganun din. Ipon, ganyan. Di ba yung mga first few years,
may mga naipundar naman na lupa kaming mag-asawa. Tsaka yung kondo, pero binibili na ako na sa kanya. Hasyendero. Charot lang. Hindi naman. Charot lang po yan. Hindi naman. Yun. Yeah. Tsaka, at this stage, yun, papansin nyo yun, kuripot ako. Nagkukuripot na talaga ako. Kasi Si Mama Let's talaga, wise spender to. kailangan ko Like, ng, Meron siyang ganun. magtipid at mag-ipon. Mm. Especially, alam mo na, Especially single. malapit na tayo sa sa senior citizen card. Yes, yun. Kasi, nisip ko pag nag-for good na kami, ano na yung magiging source of income ko? Parang ayoko pa rin tumigil, pero ayoko rin magtrabaho na. So, Yeah. so yung di ba Parang preparation. Oo, parang preparation. So, di ba meron sa online, yung mag-i-invest ka ng inaaral ko na yun unti-unti. yung sa stocks. Turuan mo kami. Sa stocks na. Sa Stocks. stock Yun. market. Yun. Nag-start ako sa yung sa GCash. Pero hindi ganun kalaki. Kumbaga every month nagdadagdag lang ako unti-unti. May pumapasok na anong tawag doon? Hindi revenue. Parang ang pinili ko kasi yung parang may dividend. Dividend. Mm. Sa Yun. stocks yan. Dividend. May pumapasok pero hindi pa ganun kalaki. Pero Ako actually hindi lang. parang sabi ni Jing nung una, parang ang sarap bumili nun, ang sarap bumili niyan. Pero ang first shock ang first fear, ang first instance na ng fear sa akin was the blockade in 2017. Kasi parang all of a sudden, paano kung biglang mawalan ka ng work? Ganon. So, yun, medyo nag-iba yung mindset ko that time. Tapos, again, COVID. Mm. Kasi yung COVID, hindi lang yung losing a job ang fear mo. Mm. Hindi magkasakit. Yung magkasakit ka at, if unfortunate enough na diba? So, yun, yung mga time na yun. Tapos, at that time, nagka-college pa lang si Anton. Although, syempre, very grateful ako na, scholar naman siya all throughout, like from grade 7. So, pero syempre, iniisip mo pa rin yung mga pangangailangan niya, ganun. So, yun, dadating ka talaga sa point or age na, teka lang, hinahinay, ganyan. Yun. So, yung dapat yung mga iba, ganun din, di ba? O kaya, kung ano lang yung kaya, ganun, dun lang Kaya tayo. nasa Pinas, huwag kayong hingi ng pera. Hindi namin pinupulot sa puso ng pera. Di ba? Anyway. Pinaghihirapan namin ng buong Correct. isang buwan. Pero- Isang buwan. Isang buwan. Pero may times naman na dapat mag-enjoy kasi nga dito Oh, sa atin. oo naman. Ang ating weekend ay mall lang kasi yun lang naman yung wala ng ibang pasyalan. Lalo na kung Yes. tag-init. So hindi Oo. pwedeng pumuntang park, magtsaa-tsaa. So kailangan sa inside the mall. So I think yun din yung, ito kasing next question is medyo related dun sa kanina na what is the most rewarding part of OFW life? So, siguro si Arlene, best example niya is yung mga medyo na-save niya na investments. Oh, Yeah. ready na daw nga. Ready na. Ready na sa kahit anong bagay. Kaso, wala eh. Darating ikaw. yan sa tamang oras. Ano yun? Most rewarding part. Most rewarding part? Syempre nung nasa Pinas ako, masyadong limited yung mga kaya kong bilhin. Nung dumating ako dito, nabibili ko na yung gusto ko. Marami ka ng makeup brush. Shein lang yun. Okay lang, di ba? Ay, i-add ko pala siya. Ah. Naalala ko lang kasi nung elementary ako, no? Kasi mahilig nga akong mag-paint. Oo. Ni Oh, pambili ng ni brush. pambili ng brush, nakita ko yung mga naka-display na pang color. Hirap na hirap akong magkaroon. diba? Nagsasabi ako sa Medyo- magulang ko. Medyo, Hirap na. Oo. Pero nung pumunta ako dito,
oras na yung wala ka. Oras na lang yung wala ko para mag-paint, ganun pala yung kapalit. Pero at least, nakahawak na ako ng pangarap kong paintbrush. Nakapag-paint talaga ako sa canvas talaga. Nakabili na ako ng malaking sketchpad sketchpad. na parang dati. Diba? Gusto kong bumili ng gano'n. Yun. Minsan little, mga small things lang, pero ang laking effect sa happiness natin, diba? Ikaw. Yeah. Ako naman, compare nung nasa Pilipinas tsaka dito sa Doha, nung una, kahit single, di ba, mostly lahat naman tayo dumaan muna sa Pinas, di ba, nag-work. Kahit sabihin mo nang nagtatrabaho ko na doon, kumbaga, ako personally, habayana siya, nadadaanan ko lang yan sa mall. Parang halina ako doon, hindi ko mabili. Tapos, Totoo. mga nakikita ko lang, yung G-Shock, mga ganyan, Yes, Baby yes. G, para sa akin, mahal na yun, hindi ko kayang mabili sa Pinas. Pero ngayon, sa Doha, after 14 years, so far, ay, may bagong model. Nabibili ko Yes, naman, pwede asawa na, ng Diyos. correct. Tapos eto pa, yung Crocs, Diyos me, yung Marimar, dinadaan-daanan ko lang yan. Pero ngayon, hala, tara dito, bili dito. Ayun. Yes. May Diba? collection na. Oo. Collection na siya. Mga ano lang naman yun, yung mga self-reward namin. Tapos eto pa, pinakamaganda, sa awa ng Diyos, may bahay na. After 14 Parang ano, years. no? Parang sa ating mga Pilipino, isa yun sa mga unang goal. Kasi, natural naman na nagre-renta. Pero nga, dahil nga, nagre-renta tayong lahat. Parang lahat tayo gusto din natin na tumigil na tayo dun sa point. Diba? Ikaw, Princess. Ganun din. At least nung nag-abroad, tapos with my sister din, so nakakatulong din sa family. So nakapagpatayo ng munting bahay, nakabili ng sasakyan. Tapos yung parents ko, yung hindi nila na-experience before nung kasi before nung nag-aaral pa kami, wala talaga scholars, tapos and all. So at least kung ano yung gusto nila at kung saan nila gustong mamasyal. So, I mean, yung parang, at least, proud ko ng konti na nabibigay at kung ano yung gusto nila. Diba? Nasusustentuhan kung ano din yung mga pangangailangan nila. So, it's Parang like, siguro like ako, syempre growing up, hindi naman madali yung buhay, di ba? Like, pumaasa ka, naghintay ka lang na hand-me-downs, gano'n. Ang pinaka naaalala ko, pag Pasko, bibili ka ng shoes, di ba? Pwede kang bumiling bagong shoes kapag Pasko. Pero, pipili ka. Pag ang binili mo, hindi kulay black, hindi bago yung susuot mo pagpasok mo uli sa January. So, bibili